Hello po mga kasamang adventurers and viewers! Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay natin sa buong mundo. Ako po si Ben Pungsila at sa episode na ito, samahan natin si Ate Eileen Joy para pasyalan ng isa sa ipinagmamalaki ng Municipality of Luna, Apayao, ang Lusok Cave and Underground River. Halina po kayo, ipapakita ko sa inyo ang ganda ng Lusok Cave dito sa Luna, Apayao. Ang kahangahangang Lusok Cave ay isang lugar para sa mga nature lover o mahihiling mag-explore, mag-relax at magkaroon ng bagong experience sa buhay at nais makakita ng kamanghamanghang tanaw. Ang pagpunta dito sa may Lusok Cave ay may entrance fee kapag papasok kayo sa mga cave at kung saan mang destination ninyo gustong pumunta. 50 pesos lang naman per head ang bayad dito. Pero kung nais ninyong may kasama kayong tour guide para sa inyong safety at para sa mga info na nais nyong malaman, ay maaari kayong magbayad ng 200 pesos kasama na doon ang boating, kasama na rin ang pagbibigay sa inyo ng life vest para sa inyong safety. Ang Lusok Cave ay may iba't ibang bahagi. Ang isa ay easy type at kayo ay sasakay lamang sa bangka at dadaan sa loob ng cave hanggang marating ninyo ang kabilang side. At mas malapit lang ito. Ang medium type naman ay ang pag-explore sa loob ng kuweba sa pamamagitan ng pag-akyat o spelunking, ang paglalakad ng may kaunting thrill dahil madulas at papaliit ang butas na daraanan at tatagal ng mahigit 1 oras ang spelunking na ito. Kung malakas ang inyong resistensya at nais ninyong may halong hiking na tatagal ng 3 hours, piliin ninyo ang hard type. Ako yung maging tour guide po dito sa Lusok. Bale, pinagbabawal po natin palang pinapaano po dito sa pagbabangka po. Yung paggamit po ng vape, ma'am, yun po yung bawal natin pinapaano po dito sa loob ng cave dahil po nakakasira po sa mga stalactite po natin doon sa loob ng cave. And then yung mga kuwan po natin dito, mga gadget pa, isipti lang po at saka yung mga susi, kung meron man tayong mga susi po na kuwan po, dapat isipti lang po, baka mahulog po kasi may part po na malalim tulad po doon sa pinakadulo ng underground natin, ma'am sir. Ano po siya, mga more than 30 feet po ang kalalim po doon. Kasi pinagbawal po natin maligo dito dahil nalagyan po mahigit more than 15,000 na pingodings tulad po ng tilapia, karpa, tsaka mga iba pa po. So nakarang taon po, ng December po, nilagyan po ng 1,000 na il na naman po dito. Pero yung mga isda po pala ay nilagay po natin dito, hindi muna sila yung pang food purpose, hindi viewing purpose muna sila pag lumaki na po yung mga isda natin nilagay po dito, ma'am. Paalala lang po ulit, dapat i-safety ninyo ang inyong mga gamit dahil mahirap na o hindi na ninyo makukuha ito kapag nahulog ito sa tubig dahil may kalaliman ng tubig na ito. Upang magkaroon kayo ng kaalaman tungkol sa Lusok Cave, nire-recommenda na mag-hire ng tour guide na magiging gabay dahil sila ang mas pamilyar sa anyo ng cave na ito at makakatiyak kayo sa inyong kaligtasan. Maaari din silang magbigay ng mahalagang pananaw tungkol sa kasaysayan ng cave at maaari din silang kumuha sa inyo ng larawan para magkaroon kayo ng remembrance sa inyong magiging masayang karanasan. Ang Lusok ay pinalamutian ng likha ng kalikasan tulad ng mga stalactite at stalagmite. Paalala lang, huwag itong hahawakan sapagkat maaaring mawala ang ganda at kinang ng mga ito dahil sa acid mula sa ating mga kamay. Bawal din ang pagtatapon ng basura, paggamit ng vape o paninigarilyo, paghuli ng mga paniki o pagpatay at pagkuha ng mga halaman dito. Ang Lusok Cave ay may maaliwalas at magandang tanawin at makikita ang kalinisan ng lugar, maging ang tubig dito. Kahangahangang mga anyo ng kuweba, nakaka-amaze pag inyong napagmasdan. Ang kuweba mismo ay hindi rin kapanipaniwala na narito lang sa Luna, Apayao, sapagkat natatago ang ganda nito, na ang sabi ng mga karamihan ay bakit parang nasa Palawan ako. Galing po sa marks ng kahoy natin, tapos isunod na sa bato. Ayun na po, naghahalo na po yung mineral, calcium at carbonate po. Kaya po sila nagpo-form yung mga stalagmite and then stalactite po natin hanggang sa magiging tawag natin sa nagdikit na po. Kailangan pa na natin ng konting imagination para ma-recognize natin yung mga ilawan natin dito. Tapos, always right muna tayo, ma'am. Kasi 2024 na po, bawal na pong mga liwa. Galing ni Kuya.
Galing, galing. Parang ano, Ito din po pala yung mga pinabot. mushroom. Hawakan. Oo. Yung mga pinapala. Alam niyo ba kung bakit bawal hawakan niya, ma'am? Bakit po? Mamamat. Apo, Tay daw. mamamatay po, pero nagsabi po ng bagit si ma'am. Kaya po pala natin pinagbawal po yan, ma'am. May baka mataw po yung bangka natin kung pilitin natin. The biggest mushroom naman po, naman po siya. Opo, ang Tapos cute. naman daw po yung stalagmite and then stalactite po. Ito na yung tinatawag natin, tinadhana po silang dalawa pag nagpipit po yan. Sa taas naman po pala, yun pala yung last supper natin. Yun po, yung last supper natin, ma'am. Yun po banda. So, tinamayan din pala tayo dito din po mga pinababawa pag pinapahawakan ito din po. Kasi yung kamay natin, ma'am, may kusang lumalabas na natural fluid yung po acid. Nakakatira po sa mga bato, mag-i-brown po sila. Tulad po dito. Sabay, hindi naman po sila agad-agad nag-i-brown kung unti-unti po. Pero dito po, sa tapat dito, ma'am, ay okay lang po tumingin tayo sa taas. Pero please lang po, don't open your mouth. Nandito na po yung open button natin. Dami. Dahil sinabi ko kanina po, ma'am, tatlong klase na fish na patak dito. Pero mainit na po yung matapos sa inyo dito. Ipot po yun. Ihiyat ipot. Pero kung kulay yellow yung Easy. yung maghawakan nyo na lang and then shade nyo na lang sa katabi ng tayo na po yun. Pag kulay yellow naman ang boss, gusto siya. At sa matandang dalaga na nakatuwad ka, so benzinan kasi isa na kung may matamaan. Eto lang naman po siya. Ito yung katawan naman benzinan. Ito naman po yung sweat niya. Ito naman po yung buhok niya sa baba. Pero kahit ganito man yung katawan nito, kahit benzinan ko yung mayaman to, ma'am. Gusto-uso kasi yung bandad ko yung buhok niya sa baba. Katatapos lang ito kumain ng white shame yung white niya. Ang nakaka-distraction sa kanya yung tinatawag natin puwet ng manok ayun po yung nasa taas niya. Kaya po ininihiyan yung ulo ng babae. Kaya nakakalibang pa rin ang puwet ng manok. Ayan. So babaya pa na sa tawag ng seed cave. Dahil tayo sa butas brito. Sa taas. Di ba yung lusok po Ilocano term po natin yun? In other words, kasayan ng Ilocano is abot. Pero hindi lang talaga yung pinagpapatunay kung bakit natawag ng lusok cave kasi po pati bangka natin may bukas na din po. Pero konti lang naman po yung buwapato. Bali lang naman pala yung sinasabi ko kanina na malalo. Wow. Wow, ang ganda. Opo. Dito po mismo lumalabas yung tubig galing po sa likod ng tin natin. Kaya po pag may tendency po na lumaki yung tubig natin dito, hindi na po kami nagpapapasok dito banda po. Dito po banda kasi, may time din po na bumubulwak yung tubig dito pag malakas po yung tubig na nanggaling po sa pinakaluturan ng tubig natin. Kung gaano nung kadami pala po, yung napansin natin na panay dyan sa kabitan ng underground natin, ay mas madami na naman po dito. Ayun naman po sila. Hindi sila bumababa? Hindi po ma'am. Hindi po sila yung mga nananakit po pa rin yung nananakit tao na po yung nananakit. Ito po mga pwede na po. Siguro, kung nag-start na po kami dito, natanay na po natanay na po sila sa tunay po mga bisita po ma'am. Mga pwede na po sila lahat. Wala po nangangagat dito kung yung tao na lang po yung nangangagat dito. Oo. Oo nga po pala ma'am, kaya ito lang pala yung sinakadetrin natin. Mas maganda na po yung take na may katapusan yung pagmamahal na may katapusan po ma'am. Dito na po tayo. Yung sir kasi ma'am, sa ating mga tao, magabing nagpapaikot, di ba? May parehas na tao. Doon pag na natin kahit na dito tayo sa ikutin ngayon, kaya dito na po tayo mag-inutan din natin po. Kaya dito rin po naman, pwede rin pa lang malili dito, pero iniwan lang po namin ng isang oras lang po, ma'am. Ganda. Pag natapos na po yung isang oras, pwede na po natin balikan. Sigurado mag-iibig na po yung mga kili natin dito na sila. Oo nga po pala, kaya pala natin hindi pinagsabay yung mga formation natin dito kanina ma'am, sa kabilaan. Baka may step na natin yung legs natin, hindi natin babalik sa dati. Kaya in-always ko muna kanina po dito sa kabila.
baka may step na kasi yung leg natin, di na po babalik sa dati. Oo, kaya dito po natin malalaman kung bakit din po na malaki mga bato natin dito sa loob ng cave, ma'am. Tulad sa mga batang bato natin, every 15 years po, ang paglaki nito, mga 3 to 5 cm lang naman po ang paglaki ng mga batang bato natin. Kaya yung mga drain natin bato ay mas mabagal lang po siya ng konti. Maabot lang po sa 1 to 5 cm every 15 years din po. Kaya kung may tendency pa na mag-fit yung kabilang bato natin dito, ma'am, tulad din po yung stalactites natin dito banda po, may tendency din po na lalaki yan balang araw. Hanggang di na po makakadaan ng bangka dito pero sa 1,000 million years bago mag-limit po yung stalagmite and then stalactite natin dito. Kung nabit po yung 100 years, ay balik kayo dito, ma'am. Malay nyo, baka dito banda, makikita pa tayo ulit sa ma'am. Pag naabot natin. Pero may tanong lang sa ko sa inyo, ma'am. Sir, open-minded po ba kayo? Opo. Tingin po tayo doon, mga different types mushroom. Oo. Ayan. Yung nasa tubig at saka nasa walang tubig, iba't ibang mga sizes po naman. Ayan, no? Doon, no? Ayan sila. Pero pag napitin naman tayo sa ating German, yung pinakamalaki dito, putlong. Ayun po, nasa taas po siya. Ayun, putlong. Napakahirap na muna bago na mahawakan yung matigas na bato na yan kasi po hardware po yan. Yan po yung nasa German. Ang dami na talaga pinagbago. Tulad niya. Tulad niya daw. Pero dito rin po pala, ma'am, meron po tayo nag-form dito na parang sa kapag-isip na nakatas yung right hand. Kumbaga, yun po siya, ma'am, doon. Tapos yung mga kasama, yung inandun sa gilid yan, yung mga muskelet. Pero di ko lang po alam kung po klase pa lang po sila dyan. At saka naalala niyo ba yung pinakamalaking buwan sa Pilipinas po, ma'am? Si Lolong? Yes. Ay, nandito po yung asawa niya, si Lolang. Ito lang naman po, may katawan niya, naglas na. Pero yung ulo ma'am, di pa naglas. Ito po yung mata niya, ngipin naman po. Dito sa meron po. Kaso, namatay daw to, kakahintay ko, nasasalong daw po, yung nanay ng palaka natin. So, ito po yung nanay ng palaka. Natakot naman daw po yung nanay ng palaka po natatalong ba, kainin daw po ng buhaya, buti na lang po yung mga anak, isinipti na po, ayun naman po yung patong-patong naman po, sa taas naman sila. Kung sa Baguio nga, meron tayong mga tinatawag na broccoli, chow cauliflower, pero meron din po pala tayo dito, kaso rock formation lang po by one take one lamang. Silang dalawa. And then, why of course? Alright, so ito naman po siya. Red, kasi ito naman po yung nasa taas niya. Ay huli natin mapansin pala dito, ma'am. Hindi lang sa ibang lugar na madaming kabayo, pati rin po pala dito, meron pong nag-iisang kabayo po, ma'am, sir. Tingin lang po tayo sa bungad kabayo, nakabaliktad po sa baba. Ay, yun, sa taas. Ayun po yung ulo, malapit na po mahulog yung banda. So, ayun po, mababa muna kayo dito, ma'am, para makapag-picture muna kayo, ma'am. Sabi ni Kuya Edmar, dito na daw yung dulo ng cave kaya pwede na daw bumaba dito para magpakuha ng larawan. Si Kuya Edmar pala na tour guide ay magaling din na photographer kaya all-in-one tour guide si Kuya Edmar. Kaya sa mga nasusunod na gusto pumunta dito sa cave, hanapin nyo lang si Kuya Edmar para mag-tour sa inyo at sulit talaga ang ibabayad ninyo dahil maganda ang pagkuha niya ng larawan. At dito pala kami nagpakuha ng larawan kay Kuya Edmar na kung saan ito'y nakikita ninyo sa aking profile picture. Ito rin yung lugar na maganda magpa-picture dahil ang ganda ng rock formation dito. Hindi lamang cave ang pwede ninyo ma-explore dito sapagkat pwede rin kayo mag-request sa pumunta dito sa Hanging Bridge. Ang Hanging Bridge na ito ay dito lamang sa taas na bahagi ng cave na ito. At ang Hanging Bridge na ito ay may maganda ding tanawin at napakagandang magpakuha ng larawan. Kaya kung ako sa inyo, para sulit ang pagpunta nyo dito sa Lusok Cave, dapat full charge ang mga cellphone ninyo para pwede kayong kumuha ng larawan o makapagpa-picture ng maraming picture dito sa ating tour guide. At dapat ay may space yung memory card ninyo sa inyong mga cellphone or sa dala ninyong camera. Maraming salamat po sa inyong mga panonood sa aming pagpunta sa Lusok Cave. Sana kayo rin ay makapunta dito sa Lusok Cave para ma-experience nyo ang ganda ng Lusok Cave na ito. Thank you so much po Ate Eileen Joy. Isa na namang napakasayang adventure mga kasama. Saan naman kaya ang susunod nating i-explore? Muli, ako po si Ben Pongsila na nagpapaalala na hanggat kaya mo pa mag-adventure ka, mag-explore ka. Pero kung di talaga kaya, ay manood ka na lang muna. Dito lang sa Northern Adventures Exploring the North. Only on Net25 Baguio.